Seryosong binabasa noon ni David ang kanilang updated reports at tila hindi siya natutuwa sa kanyang nakikita. Sa kabila kasi ng bagong investments at equipments ng kanilang kumpanya ay waring nalulugi pa rin ito sa hindi malamang kadahilanan. Naging rason ito para maipatawag niya ang kanyang sekretary. "Cindy, pwede mo bang ipatawag si Anthony dito sa opisina?" Agad naman ding hinanap yon ng kanyang sekretary na si Cindy. Pero makalipas ang 5 minuto ay bumalik ito at sinabing hindi niya matagpuan si Anthony. "Sige, hayaan mo na. Ako na lang ang maghahanap sa kanya." Malinaw nitong wika. Dito ay agad na siyang tumayo para suotin ang kanyang light jacket at dumako sa elevator para bumaba mula sa 35th floor ng kanilang business center. Isang kotse na may driver ang naghihintay kay David sa labas. Matapos naman niyang sabihin sa driver na yon ang address ng bagong kondo ni Anthony, ay nagmaneho na agad ito papaalis. Umaasa noon si David na makita ang kanyang anak kahit pa may idea na ito sa kanyang maaaring maabutan. Pagkarating doon ay agad na kumatok si David at doon ay isang dalaga na nakatapis lamang ng tuwalya ang nagbukas ng pinto para sa kanya. "Sino yung hanap nyo?" Hindi na nagsalita pa si David. Sa halip ay pumasok na lamang siya doon ng bigla at nagulat nga siya sa kanyang nasaksihan. Ang kanyang anak na si Anthony noon ay nakahiga sa isang malaking bilog na kama habang hawak ang isang bote ng alak katabi ng 2 halos walang saplot na babae. Nung mapansin naman ni Anthony ang kanyang ama ay nagmamadali na itong bumangon at nagayos ng kanyang sarili. "Anthony, wala ka na ba sa sarili mo? Nasaan ka ba dapat ngayon? Nabasa mo na ba ang huling report natin ngayon? Ang kumpanya natin ay malapit nang bumagsak nang dahil sa iyong mga kalokohan." Seryosong wika kay Anthony ng kanyang ama na tinugunan pa nito ng pagngiti. "Si Dad naman, nagsasaya lang naman. Bata pa ako para magseryoso." Pangangatwirang tugon ni Anthony habang nahihirapan pang isuot ang kanyang pantalon sa pagkalasing. Alam ni David ng mga oras na iyon na kahit na anuman ang sabihin niya sa kanyang anak ay wala na ring mangyayari. Pinilit na lamang niyang magtimpi sa galit at hindi mailabas ang matinding emosyong kanyang nararamdaman. "Huli na to, Anthony. Sisanti ka na at huwag ka na muling babalik pa sa kumpanya." Matapos sabihin iyon ay umalis na rin siya nang biglang nanikip ang kanyang dibdib. Agad naman itong napuna ng kanyang driver. Sir, dadalhin ko po ba kayo sa ospital?" "Hindi na kailangan. Magiging maayos din ako. Kunin mo na lang yung gamot ko dyan at iabot mo sa akin." Napili na lamang niyang umuwi ng mga sandaling iyon. Ang kanyang mayordoma na si Lucy ay sinalubong naman siya ng pagbati, pero nangamba ito nang mapansin niya ang tila iniinda nitong kondisyon. Doon na ito inalalayan ni Lucy para paupuin at makunan ng blood pressure. Ang kanyang asawa naman na si Emma naman ay hindi pa umuuwi. Palagi naman din yung wala sa pagiging abala sa kanyang social life, kung saan hindi nawala si Emma sa lahat ng party presentations at ilang mga social events kahit pa wala namang ginagawa ang mga tao doon kundi ang mag-usap at magchismisan. Kaya hindi maiwasan ni David ang magtaka dahil ang kanyang asawa ay isang matalino at may pinag-aralang babae na kinilala bilang isa sa pinakamagaling na architect sa kanilang lugar. Sa katunayan ay siya din ang nag-design ng kanilang bahay sa ngayon. Nagkakilala silang dalawa, 20 taon na ang nakakaraan. Sa tindi ng kanilang naging pag-iibigan noon ay mabilis ding sinagot agad ni Emma si David. Hindi nagdalawang isip si Emma noon na umibig muli at magbaka sakali kahit pa may anak na si David sa una nitong naging asawa. Nagsimula na silang hanggang sa mabiyayaan sila ng 2 anak. At kahit na minahal naman nila ang isa't isa sa hirap at ginhawa, ay hindi pa rin naging sapat iyon para hindi sila magkaproblema. Lalo na nung dumating ang panahon na kumikita na sila ng malaking pera. Isang bagay na tila nagpabago sa pagkatao ni Emma, kung saan pinilit nitong mas umangat pa patungo sa high society. Palagi din namang pinapaalalahanan ni David ang kanyang asawa na maayos na naman ito kahit na wala sa tabi ng mga matapobre niyang kaibigan. Kahit pa sabihin nito kay Emma na sila ay mga swindlers at magnanakaw, ay hindi na ito nakikinig pa sa kanya. Dito, nagbili na si David kay Lucy
na nais na lamang niyang matulog muna at wag siyang gigisingin mamaya para maghapunan. Ang gusto niya lamang ay makatulog ng matagal-tagal at makapagpahinga. Gayunpaman, maya-maya ay tinungo naman si David ng kanyang anak na si Stacy. Dad, gising ka na, dali. May importanteng bagay ako na naisabihin. Agad namang ding nagising si David na halos hindi pa maimulat ng sabay ang dalawa niyang mata. Importante ba talaga yan? Oo naman, Dad. Lalabas na bukas yung bagong iPhone, Dad. Gustong gusto ko yun eh. Gusto ko sana makabili ako agad bago ako maubusan. Makikiusap na wika ni Stacy sa kanyang ama. Magkano ba yun? $1,500, Dad. At kaparehas na presyo para sa reseller, para sa first place ng queue. Napaalma naman si David nang madinig iyon. Kakabili mo lang ng bagong cellphone nung nakaraang buwan, di ba? Bakit kailangan mo ng isa pa? Kaya naman kitang bigyan ng pera para sa iPhone, pero $1,500 para sa reseller. Stacy anak, kabaliwan yun. Marami naman tayong pera, Dad. Kaya mo naman yun. Pangatwira naman ni Stacy. Ano ba namang mapapala mo kung ikaw ang unang makakabili? Hindi ba pwedeng pangalawa ka o panlima? Kaysa mamigay ka ng pera sa isang tao para lang magpasikat, ganito na lang, ipasa mo ang exams mo ngayong semester. Doon, sige, ibibigay ko sa iyo ang kailangan mong pera. Pero Dad, bakit ko pa kailangang maghirap sa exams kung mayaman na naman ako? Mga talunan lang ang mga napasok sa institute na yon. At ganun din ang iisipin nila sa akin pag pumasok ako bukas. Malinaw na pangangatwiran ni Stacy na medyo naluluha-luha pa sa pagkainis. Matapos yon ay umalis na si Stacy sa kwarto ng kanyang tila hindi na napansin ang tonometer at pills sa mesa nito. Nahirapan na naman si David na makatulog ng mga oras na iyon. Maya-maya pa ay binisita na niya ang kanyang cellphone kung saan nalaman niyang 8 beses na pala siyang tinatawagan ng kanyang accountant. May miss call din siyang nakita mula sa kanyang kanegosyo. Dahil doon ay wala nang nagawa si David kundi ang bumangon at tumungo sa kanyang opisina. 1 oras lamang ang pagitan sa biglaang pag-uwi ng kanyang asawa na si Emma. 39 years old na si Emma, pero mababakas mo pa rin ang natural nitong kagandahan. Umuwing iritable si Emma ng gabing iyon dahil naubusan na naman siya ng pera. Kakagaling lamang niya kanina sa Magarang Mall kasama ang ilang kaibigan para mag-shopping. Nataon naman na mas mayayaman ang mga kaibigan ni Emma kaysa sa kanya. Kaya hindi na sila natingin pa sa presyo ng kanilang pinapamili. Kahit pa yan ay damit, bag, alahas o sapatos. Ayaw naman ding magpadaig ni Emma, kaya't pilit itong nakikipagsabayan sa kanila sa abot ng kanyang makakaya. Bumili din siya ng isang handbag na hindi na tumitingin pa sa presyo nito. Sa pag-uwi na lamang niya nalaman ang presyo noon na labis niyang ikinagulat. Halos naubos ng isang handbag na yon ang pangsiyam na buong budget na ibinigay ni David sa kanya. Rason para matawagan agad ni Emma ang kanyang asawa. Labis namang ikinagalit ni David ang hinanaing ng kanyang asawa. Emma, ang kinikita ng chief accountant ko sa loob ng 1 buwan ay nagagastos mo lang ng 1 araw. Ano bang klase ka? Nilinaw ni David sa kanyang asawa na kinakailangan ng workshop nila ang mga mas bagong equipment, lalo na't nasayang na naman ang isa nilang kontrata dahil sa kanilang anak na si Anthony, kaya hindi na nito maibibigay pa ang kanyang nais. Sa sobrang galit ay naitapon ng malakas ni Emma ang kanyang handbag sa sahig. Doon, kumuha siya ng isang malamig na champagne para mag-inom na lamang ng mag-isa. Madaling araw na rin nang makauwi si David kung saan ang lahat ay mahimbing na natutulog. Ang tanging gising lamang noon ay si Lucy na nasa kusina. Bakit ngayon ka lang nakauwi? Masakit na naman ba ang ulo mo? Maupo ka. Suriin ulit natin ang blood pressure mo. Agad naman itong inawat ni David. Hindi na kailangan, Lucy. Nasaan ba ang lahat? Kanina pa sila natutulog. Ipag-iinit kita ng pagkain at ipaghahanda ng herbal medicine para sa puso mo. Walang humpay na inasikaso lamang ni Lucy si David. Lucy, magpahinga ka naman. Wala nang ibang umiintindi sa akin kundi ikaw na lang. Matapos inumin ang herbal medicine na inihanda sa kanya, ay umakyat na si David sa kanyang kwarto, kung saan bumagsak na lamang siya sa kanyang kama dahil sa matinding pagod at labis na pag-iisip. Ni hindi na nga niya nagawang maghubad pa ng kanyang damit bago matulog. Kinaumagahan ay naabutan pa ni Lucy si David sa ganoong ayos habang natutulog. Wala na si Emma sa tabi nito.
Sinubukan noon ni Lucy na gisingin si David pero hindi na ito gumigising pa. Labis na nataranta si Lucy kaya pinulsuhan na niya ito. At doon na nga siya napasigaw ng malakas dahil sa pangamba na siyang gumising sa lahat ng naroroon. Napamulat na lamang si David noon sa ospital na halos hindi niya maigalaw ang kanyang katawan. Ang nakaputing babae noon sa kanyang tabi nang makitang nagkaroon na siya ng malay ay agad nang tumawag ng doktor para sa kanya. Ilang sandali pa ay dumating na roon ang isang lalaki na naka-green uniform. Nalilito man si David ay alam niya sa kanyang sarili na hindi ang kanyang puso ang dahilan ng lahat at marahil ay may lumason lamang sa kanya. At yun nga din ang naging diagnose ng doktor patungkol sa nangyari. Pinili muna nila na isikreto sa lahat ang nangyari at magpanggap na wala silang nalalaman. Gulat na gulat si David dahil tanging ang pamilya lamang niya ang nakakaalam ng mga iniinom niyang gamot para sa kanyang puso. Sa ospital ay hindi na makatulog pa ng maayos si David dahil sa pag-iisip kung sino ba sa kanyang pamilya ang nagnanais na pumatay sa kanya. Alam niya na wala namang pwedeng maging dahilan ng lahat kundi pera. Kaya agad ay pinatawag ni David ang kanyang nurse para maiabot sa kanya ang kanyang cellphone. Doon ay tinawagan niya ang kanyang anak na babae sa una niyang asawa. "Anak, magkita tayo sa susunod na linggo. Kailangan ko ang tulong mo." "Oo naman, Dad. Makakarating ako. Makakaasa po kayo. Ano po bang problema at anong gagawin ko?" "Sasabihin ko sa iyo pag nagkita tayo, anak." Ang kanyang unang anak na si Sarah ay naninirahan ngayon sa kabilang bayan. 5 taon lamang si Sarah noon nang maghiwalay ang kanyang magulang. Doon sila napadpad sa lugar na iyon, kung saan nakapag-asawang muli ang kanyang ina. Gayunpaman, bilang ama, ay hindi naman nakalimot si David sa kanyang responsibilidad. Dahil palagi naman itong dinadalaw si Sarah sa tuwing meron siyang pagkakataon. Palagi ding nakasuporta si David sa pangangailangan ng kanyang anak, lalo na sa edukasyon nito. Ayon sa mga doktor, ay 2 beses pang napadalaw si David ni Sarah at ng dati nitong asawa. Hindi lamang nila magawang magtagal doon dahil sa pagbisita ng kanyang pamilya. Makalipas ang 1 linggo, ay nagawa ng ma-discharge si David sa ospital. Bumalik siya agad sa kanyang opisina para iatas na muna ang lahat ng bagay sa kanyang deputy bago siya umuwi. Doon, sa harapan ng kanyang pamilya, ay sinabi niya na kinakailangan niyang lumisan. Agad namang tinanong ni Emma kung saan siya tutungo. "Pupunta ako ng Tibet. Gusto ko munang mapag-isa sa isang tahimik at matiwasay na lugar. Nagsasawa na rin ako sa ginagawa niyo sa akin. Ni hindi na makayanan pa ng aking puso." Agad naman ding nagsalita si Anthony. Paano yung ating firm, Dad? May mga importanteng kontrata pa tayong dapat isettle, di ba? Kaya na nila yun nang wala ako. May maghahawak na nun sa..." Si Emma naman ay pinaalala pa sa kanyang asawa ang imbitasyong ibinigay ng Smith sa kanila kung saan dadalo ang ilang kilalang tao sa bansa. Agad namang natawa si David. "Kilala? Saan? Mga sikat? Mga mayayaman? Yun na yun? Yun ang mahalaga sa'yo?" Nangingiting wika ni David habang iniimpake na ang kanyang mga gamit. Hindi na siya nagpahatid pa sa kanyang driver para hindi malaman ng kanyang pamilya na hindi naman talaga siya sa airport pupunta. Sasakay siya noon papunta sa kabilang bayan para makipagkita sa kanyang anak. Mag-isa na lamang naninirahan ngayon si Sarah sa kanyang apartment na iniregalo mismo ng kanyang ama sa kanya noong siya ay nag-edad 18. Isang apartment na malapit lamang sa universidad na kanyang napasukan at gaya ng kanyang ama ay nakahiligan din ni Sarah ang programming. Pagkadating doon ay sinalubong agad si David ng yakap ni Sarah. "Dad, pumayat ka tuloy. Halos 6 na buwan din tayong hindi nagkita. Wala ka namang malay nung dumalaw ako sa ospital. Tara, Dad, ipag-iinit kita ng sabaw. Sabay na po tayong maghapunan." Doon ay agad na din kinamusta ni David ang kalagayan ni Sarah. Masaya naman itong tumugon sa kanya na masaya siya ngayon, lalo't na-promote na siya at nag-implement na ngayon ng kanyang bagong program. Isang idea ng modernization na matagal na niyang naiisip. Sa sobrang saya ni David noon sa piling ni Sarah, ay tila nalimutan na nito ang kanyang problema na nais sabihin. Naaalala niya noon ang kanyang nakaraan nung nagsisimula pa lamang siya sa kanyang firm at naniniwala pa sa kanyang sariling kakayahan at sa magiging tagumpay nito. "Dad,
Masyadong malalim ang iniisip mo. Magsabi ka naman sa akin ng iyong problema. Ano ba ang maitutulong ko, Dad? Alam mo anak, may isang taong malapit sa akin ang gusto akong traidorin. Dito na ibinahagi ni David kay Sarah ang patungkol sa paglason sa kanya. Grabe, sino naman ang gagawa nun? Ano na ang gagawin natin, Dad? Kailangan alamin natin anak kung sino iyon. Ayokong idiretso ang problema sa mga pulis dahil mabilis lamang itong kakalat. Ang kapatid ng mama mo ay forensic scientist, di ba? Siguro, kaya naman niya magrekomenda sa akin ng isang mahusay na detective. Sige, Dad. Alam ko na matutulungan niya tayo. Sarah, sa totoo lang, hindi lang yan ang rason kaya ako nandito. Nakikita ko sa'yo na isa ka ng specialist pagdating sa IT business. Marami ka nang nalalaman, kaya nararapat lamang na sa'yo ko maipasa ang aking subsidiary company. Sa sobrang pagkagulat ay nabitawan ni Sarah ang hawak niyang mainit na tsaa sa sahig. Agad na umalma si Sarah na wala pa man siyang sapat na karanasan para sa ganung bagay. Pero tumugon lamang si David na kung sakaling magkaproblema man ay madali naman sa kanya ang tumulong at ang eksperto din naman ang makakasama niya sa kumpanya. Kaya tiwala si David na hindi ito mahihirapan. Naging mahaba at seryoso ang pag-uusap ng mag-ama na halos inabot sila ng buong gabi sa pagpaplano. Matapos iyon ay mabilis din naman sila na paglaanan ng tito ni Sarah ng isang mahusay na detective. Nang nakausap naman ni David ang detective ay malinaw nitong sinabi sa kanya na hindi magiging mabilis ang lahat kung aasa siya sa detective lamang. Mas maganda di umano kung may taong magmamatsyag sa loob mismo ng kanyang bahay. Sino ba ang mga tao sa bahay niyo ang pupwede? Tanong ng detective kay David. Katulong, driver, kusinero, yun lang? Pwede na yun. Kailangan mo lang magtalaga ng tao na pwedeng pumalit sa pwesto ng iyong katulong. Mas maganda kung mapagkakatiwalaan mo ang taong gagawa noon para makasigurado ka na maobserbahan niya ng husto ang bawat kilos ng iyong pamilya. Agad din namang sumang-ayon si David sa payo na ibinigay sa kanya ng detective. Dito na napaisip si David kung sino nga ba ang itatalaga niya para magpanggap na katulong. Lingid sa kaalaman nila na naroroon din pala si Sarah na kanina pang nakikinig sa kanilang usapan. Bakit hindi ako ang ipadala mo doon, Dad? Magpapanggap akong katulong. Nauunawaan mo ba ang sinasabi mo, anak? Maglilinis ka doon ng banyo. Maghuhugas ng pinggan. Gagawin mong lahat ng yun para maging totoo ang lahat. Oo naman, kaya ko yun, Dad. Hindi naman po yun habang buhay eh. Ako na ang bahala sa business. May mga tao na akong mapagkakatiwalaan para doon. Pupunta na ako sa bahay nyo sa susunod na linggo, Dad. Kumbinsido na din ang detective sa sinabi ni Sarah. Oo nga naman, may punto ang inyong anak, Mr. David. Basta't mag-iingat ka lamang sa iyong pananalita, Sarah, at kilos para hindi ka mahalata pag nagkataon. Baka ikaw naman ang lasunin nila. Malinaw pang pagpapaalala ng detective. Pagkaalis ng detective ay muling kinausap ni David ang kanyang anak patungkol sa naisip nilang plano. Pero desidido na si Sarah na gawin yon para sa kanyang ama. Alam mo, Dad, pangarap ko rin noon na maging detective bago ko maisip mag-programmer. Magtiwala ka sa akin, Dad. Kayang-kaya ko yun. Matapos ang kanilang naging diskusyon ay tinawagan na ni David si Lucy para ipaalam na may darating sa kanila sa susunod na linggo para maging bagong katulong na kung anuman ang itanong nito at dapat gawin ay dapat niya itong tuwangan at tulungan. Makalipas ang isang linggo, si Sarah, dala ang recommendation letter na ginawa ni David sa kanyang pitaka, ay tumungo na sa mansyon para masimulan ang kanyang tungkulin. Doon, si Lucy na mismo ang nagturo sa kanya ng lahat ng mga bagay na dapat niyang gawin. Inihatid na rin niya si Lucy sa maid's room kung saan naabutan ni Sarah ang isang babae na nagpapalit ng kasuotan. Nagpakilala ito kay Sarah sa pangalang Ann na agad siyang pinayuhan patungkol pa sa ilang bagay. Binilinan siya ni Ann na wag di umano ito pumasok ng basta sa kwarto ni Anthony dahil may pagkamalikot ang kamay noon pagdating sa babae. Si Miss Emma naman, na asawa ng kanilang amo, ay palaging masama ang mood tuwing umaga, kaya kapag nagsusungit ito ay wag na lamang niyang pansinin. Dagdag pa ni Ann na kung may tanong pa ito ay wag lamang itong makakalimot ng magtanong sa kanya. Paglabas ni Sarah, suot ang kanyang maid's uniform ay una nitong nabungaran si Stacy. Sino ka? Ikaw ba yung bagong tagalinis? Wag mo akong magising-gising mamayang hapon ha. Natutulog ako. Ayoko ng istorbo. Si Sarah ay nanahimik na lamang, sabay lakad na nito paalis.
inuna niyang linisin noon ang sala kung saan pasikreto siyang ginulat ni Anthony sa pamamagitan ng paghawak sa kanyang bewang. Agad namang lumayo si Sarah dahilan para madanggi nito ang babasaging flower vase at mabasag sa sahig. Natawa naman si Anthony sa nangyari. Iniwan na nito si Sarah doon at natatawa na bumalik sa kanyang kwarto. Si Sarah naman ay agad na nilinis ang kanyang naging kalat. Ano ba naman yung ginagawa mo? Nandoon na pala si Emma na labis na patitig ng masama kay Sarah. Napadako din doon si Lucy na siyang napagbuntungan din ni Emma ng galit. Ano ba naman to, Lucy? Saan ba galing ang katulong na yan? At nakabasag na agad. Wala nang nagawa si Sarah noon kundi ang humingi ng tawad at mangakong hindi na mauulit pa ang bagay na yon. Pagdako naman ni Sarah sa kwarto nang natutulog pang si Stacy, ay nagulat ito nang may nakita siyang malaking ahas. Patakbo naman siyang pinuntahan agad ni Lucy. Dinakma ni Lucy ang ahas na yon nang walang takot. Pagkatapos ay malinaw na niyang ipinaliwanag kay Sarah na ang ahas na yon ay isang rare python mula sa Australia at ang paboritong alaga ng kanilang amo na si Stacy. May terrarium naman di umano ito, pero lagi lamang itong nakakalabas, lalo na kapag may bagong bisita sa kanilang bahay. Lumipas ang bawat araw na hindi naman din naging madali kay Sarah ang lahat. Mas lumalala pa ang trato ng lahat kay Sarah habang tumatagal. Lalo't pinag-iinitan pang palagi si Sarah ng kanyang amo na si Emma. Dagdag pa ang mga pasimpleng panghihipon ni Anthony sa kanya. Sinabi pa ni Anthony nang makita nito si Sarah na nagpupunas sa kanyang banyo na mas magiging malinis yon kung kanyang didilaan. Kinagabihan ng araw na iyon ay magkasamang naglakad si Lucy at Sarah papuntang bus stop. Bakit ba sila ganun sa akin? Wika ni Sarah. Wag mo na lang silang pansinin, ganun talaga sila. Hindi ko alam, si Anthony, gwapo sana siya. Pero bakit siya ganun kumilos? Kung ano-ano pa ang nais niyang ipagawa sa akin. Malinaw namang sinabi ni Lucy na maraming babae si Anthony at nais lamang nito na mapaglaruan si Sarah at mapahiya. Naniniwala kasi di umano sila ayon kay Lucy na para maging masaya ka ay ibaba mo ang iyong kapwa. Ano naman ang ikakasiya nila doon? May pagtatakang tanong ni Sarah. Araw-araw naman ding tinatawagan ni Sarah ang kanyang ama. Halos isang linggo na ring nagpapanggap bilang katulong si Sarah pero wala pa rin siyang mahalagang impormasyon na nakukuha. Sa mansyon ay wala namang ginawa si Sarah kundi ang gampanan ang kanyang trabaho. Wala si Emma noon kaya si Anthony ay nag-imbita ng ilan niyang barkada para magdaos ng isang kasiyahan kung saan naglasingan sila at naghanap ng bagay na kanilang mapagtitripan. Nang makita nila si Sarah ay napatanong kay Anthony ang isa niyang kaibigan. Sino yan, pare? Bagong katulong namin yan, pre. Pare, pag ganyan kaganda ang katulong, dapat ang amo ang unang nakikinabang dyan. Agad nagkaroon ng interes ang magbabarkada kay Sarah. Dahilan para matakot ito at manakbo palayo sa kanila. Ilang sandali pa ay tinawagan na ni Sarah ang kanyang ama para isumbong ang pangyayari. Nang malaman nyo ng detective ay tinuruan na lamang nito si Sarah ng isang bagay para mas mapadali ang kanyang dapat gawin. Doon ay kumuha siya ng baso para itapat sa pader ng kwarto ng sino mang nais niyang maimbestigahan, kung saan inuna na niya ang kwarto ni Anthony. At dito niya nalaman ang pasikretong relasyon nito sa kanilang babaeng tagaluto na gaya niya ay nagpapanggap lamang. Ang tagaluto nila mismo ang gumawa ng lason na siyang nagdala kay David sa ospital. Nadinig din ni Sarah ang plano nila ni Anthony na lasunin din ang kanyang ina. Matapos malaman iyon ay agad nang nalakbo palayo si Sarah para ibahagi sa kanyang ama ang kanyang nalaman. Hindi na rin nagtataka si David na magagawa iyon ni Anthony. Ang kailangan na lamang nilang gawin ngayon ay ang mahuli sa akto ang mga ito. Dito ay nagmensahe na si David sa kanyang pamilya na malapit na siyang umuwi. Bago umuwi ay tinawagan pa muna ni David si Lucy para ibahagi dito ang katotohanan. Pagka-uwi ni David ay sinalubong naman siya ng kanyang pamilya na napakaraming pagkain sa kanilang hapagkainan. Binibida pa ni Emma kung gaano niya na-miss di umano ang kanyang asawa. Si Stacy at Anthony naman ay wari mong talagang nasasabik sa muling pagdating ng kanilang ama. Habang nakain ay pinaghandaan nila si David ng isang cake na niluto daw mismo para sa kanya. Kasabay noon ay pinaghandaan din siya ni Emma ng herbal tea para sa kanyang puso. Pag-abot ni Emma ng herbal tea kay David ay inamoy pa niya muna ito bago inumin.
Naaalala mo pa noon, Emma? Kung papaano kang nagmadali noon nung una kong nakuha ang profit ko sa firm? Kung saan naghirap talaga ako na maipasa ang kontrata na yon para maipasyal lang kita sa France. Eto, ipaghahanda rin kita ng maiinom. Agad sinalina ni David si Emma ng maiinom. Doon, makikita mo agad sa mukha ni Anthony at Stacy ang pag-aalala. Wala pa akong ganang magtsaa ngayon. Mamaya ko na iinumin yan. Ngayon ko gusto, sabay tayong magtsaa. Iniabot ni David noon ang baso ng tsaa sa kanyang asawa, pero hindi niya ito nagawang hawakan sa takot. Wala nang maisip si Emma kundi ang magdahilan. David, parang allergic ako ngayon sa tsaa. Wag na lang kaya. Doon nakikita ni David ang malaki ng pinagkaiba ng kanyang asawa. Naiisip niya kung ganun lang ba talaga baguhin ng pera ang ugali ng isang tao. Si David noon ay tumayo na, dala ang kanyang tsaa para iabot ito sa kanyang detective na kanina pang nag-aabang sa kanya para ito ay masuri. Dito na kinausap ni David ang kanyang pamilya. Huwag na kayong magpanggap. Alam ko na ang katotohanan, pero nais kong magpasalamat sa inyo. Kailan lang ulit ako nakapagbakasyon sa loob ng 17 taon. Namasyal ako sa museum, nanood ng concert, at naglakad-lakad sa parke para masdan ang ganda ng mga bulaklak doon at ang sarap mabuhay ng masaya. Malayo sa pagtitiis na nararanasan ko sa inyo na walang inisip kundi pera. Ngayon ay kilala ko na kung sino ang dapat kong pagkatiwalaan at hindi. Kung talagang mukha kayong pera, sige, ibibigay ko sa inyo ang lahat ng meron ako, maliban sa firm, dahil ang magmamana noon ay ang aking panganay na anak. Doon na niya itinuro si Sarah. Sinabi ko na, napapansin ko na yung mga palingon-lingon mo at kakaibang kilos mo sa loob ng bahay. May galit na wika ni Anthony, habang si Emma naman ay natitigilan pa rin sa pagkabigla. Umalis na rin sila David kasama si Sarah ng mga sandaling iyon, pero nag-iwan muna si David ng isang mensahe. Bukas na bukas din ay darating dito ang aking abogado para basahin sa inyo ang aking magiging pamana at kung papaano ito mababago pabor para kay Sarah. Doon sabay nang umalis ang mag-ama. At sa kanilang paglayo, doon lamang naramdaman ni David ang maging masaya kasama ang kanyang anak na siyang tunay na nagmamahal sa kanya.